Konsultahin nga natin ang iba't ibang mga labor issues ngayon. Yes. Sige. Makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Carlos Miguel Onate, ang Legislative Officer po ng TUCP. Magandang umaga po, Sir Carlos. Rocky Ignacio po, kasama ko po si Ellie Saludar. Magandang umaga po, Yusek Rocky at Sir Ellie. Maraming salamat po sa oportunidad at Happy Labor Day po. Opo, Happy Labor Day din po sa inyo. So ano po yung inaasahan nating mga manggagawa ngayong araw ng paggawa? Opo, kakatapos lang na naging programa po ng TUCP kasama po yung iba't ibang organisadong manggagawa na nagmarcha po papuntang Menjola, kaya lang hindi po nakarating hanggang Menjola, naharangan na po hanggang University of the East. Ang panawagan po ngayon, no, Luzon, Visayas at Mindanao, meron din pong pagkilos, ay yung dagdag na 200 sa arawang sahod po ay maisabatas na. Kasi yan po ay napasa na ng Senado last year, ang House of Representatives napasa na po this year, kailangan na lang ng third and final reading sa last 6 session days sa June. Sana may habol dahil sa kapag hindi naihabol yung huling 6 na session, back to zero. Dahil sa 20th Congress na, tapos na yung 19th Congress. Tama po kayo, no? Ang commitment naman po ng House of Representatives, no less than si Speaker Romualdez, pati Senate President Chis Escudero, ay talagang ito ay ipapasa hindi lamang second reading, kundi ito ay maipapasa sa Pangulo before the 19th Congress ends. Naniniwala po kami na kung gusto po, no, lagi pong may paraan. Opo, sir, kasi pinag-uusapan din natin namin ni Ellie yung sitwasyon ng ating mga manggagawang Pilipino. Sa inyo pong palagay o sa inyong opinion, paano pa po ba natin matutulungan at maitataas itong siyempre yung sweldo at yung talagang gusto nilang trabaho? Opo, unang-una, siyempre yung sweldo. Ito yung very important. Doon po sa higit 5 million po na minimum wage earners natin kasi sila po ay may minimum wage na nasa baba ng government set poverty threshold. Pangalawa po, yung ating mga manggagawa, tens of millions po sa aming estimate ang nananatili pong hindi regular. Yan po yung contractual na trabaho. Wala po silang kumpletong benepisyo at kumpletong karapatan. Pangatlo po, narinig ko rin kanina yung matindi pong problema ng underemployment. Yes. Yan po yung higit 7 million po yan on average every month. Na yan po yung may trabaho na pero naghahanap pa ng additional na 2-3 sapagkat hindi po sapat yung kanilang kinikita. At syempre, nandiyan pa rin po yung usapin ng karapatan na maging union at karapatan po na lumabas sa kalsada at i-air po yung grievance at yung makipag-collective bargaining po sa ating employers. Nananatili pong minority yung ating mga kababayang manggagawa na meron pong union. Nasa 5% or even less na lang po yung merong union nating mga manggagawa. Opo, kasi alam namin, sir, parang gusto nyo talaga masertipikahan as urgent itong 200, ano? Pero ano po, paano po gagawin ito? Paano nyo po maipararating sa Pangulo itong naisin ninyo? Opo, nakahigit 10 sulat na po. Hindi lamang po ang TUCP, kundi iba pong mga organisasyon para sa manggagawa na naglalayon po sana na makipagpulong po si Pangulong Marcos po sa manggagawang Pilipino. Naalala niyo po sa nakaraang administrasyon, si Pangulong Duterte was able to meet yung labor sector 6 times po sa Malacanang. Ito pong Pangulo natin ngayon, nakatatlong taon na po tayo, kalahati na, ni isang meeting sa Pangulo, hindi pa po nangyayari. Kaya hindi po namin din maiparating sa kanya direkta na usapan yung pag-certify as urgent po ng 200 peso wage hike. At kami rin po ay napapakamot ng ulo every time sinasabi po na meron namang regional wage board system. At alam naman po nating lahat, naging epic failure po yan at naging bulok na sistema na po yung regional wage board system po natin. Ellie? Ayun, apo. So, dito ho, pero ang sabi niya kanina, may speech siya sa SMX na hindi pababayaan. Hindi raw niya pababayaan lahat po ng mga manggagawa. Opo, narinig po namin yun yung sa SMX na job fair. Bagamat po yan ay wini-welcome namin, pati yung 20 pesos per kilong bigas at libreng sakay, wala pong sa substitute dun sa tingin namin nararapat na tribute po sa ating mga manggagawang Pilipino, yung 200 pesos na wage increase. Sa kasamang palad po, even if sinasabi po na hindi pa babayaan, every time po binabato natin yung usapin ng sweldo sa Regional Wage Board para po nating pinapabayaan every year yung ating mga manggagawa. Kasi nagbibigay lang po yan ng 20 pesos hanggang 50 pesos at once a year lamang po yan. When in fact yung ating presyo tumataas almost every week. At the same time, itong kalokohan ng provincial rate.
kung saan magkaparehas lang naman yung bigat ng hollow blocks binubuhat ng construction Mm. worker sa Manila pati sa Davao, pero ang sweldo po nila halos kalahati lang yung sa Davao kumpara dito sa National Capital Region. Opo. Kasi iba-iba, no? Oo. Depende sa rehiyon eh. Iba-iba yung minimum wage eh. Di ba? Yung level. Oh, pero ito na, Ellie, natanong mo na yung sa 200 pesos kasi, sir. Sir Carlos, ang sinasabi, dapat maging balanse kasi nationwide ito pag nagkataon. So baka daw po may mga Hindi kayanin ng umaray. Oo, umaray na mga kumpanya. Umabot na po ng 2 taon mula nung original final namin po ito. Nandami na pong hearings both sa Senate at sa House. No, ang sinasabi po ng mga eksperto, pati yung think tank na Ibon Foundation, kinumpute na nila kung magkano yung 200 pesos as a cost of the profit ng ating mga employers. Yan man po ay micro papunta sa large. Naglalaro lamang po sa 9 to 15% ng kanilang annual profit, ito po 200 pesos wage increase. Kung kaya't lagi namin sinasabi, baka mabawasan po yung kanilang tubo pero hindi ho mauubos yung kanilang kita. Kaya wala pong malulugi na mangyayari. At the same time, sinasabi namin, ang tanong dito ay hindi kung afford nila but whether they are willing to share a portion of their profit for their workers. Opo. Pero kumusta naman po? Kasi ito pinag-uusapan natin yung wage hike. Kumusta naman po yung mga non-wage benefits para sa ating mga manggagawa? Okay po ba ito? O kontento kayo dito? O meron po ba? Wini-welcome po namin yung ibang mga non-wage benefits assistance na binibigay po ng ating pamahalaan. Nabanggit ko kanina yung libreng sakay. Nagagalak po yung ating mga manggagawa. Malaki rin pong maibsan yan. Pangalawa lang po na problema natin kasi yung non-wage benefits, mas maraming binibigay kung maganda yan kung may collective bargaining agreement po yung ating mga manggagawa. Sa kasamaang palad, iilan na lamang po kasi yung ating mga kababayan na may union at may CBA. Kung kaya't yung sinasabi kong higit na 5 milyong minimum wage earners at yung marami pang manggagawa, hinihintay na lang either sa Regional Wage Board na lagi silang binibigo at ngayon yung Kongreso na ipasa talaga yung 200 pesos wage increase. Opo. Ano naman masasabi nyo? Kasi may mga alok po yung gobyerno, may mga job fair po ngayong araw. Opo. So, yung ating po mga job fairs, wini-welcome po natin yan kasi nananatili naman talagang problema yung kawalan ng trabaho kasi magkakaroon ng saysay lamang yung dagdag sweldo kung merong trabaho yung ating mga kababayan. Pero kailangan natin tignan hindi lang yung availability o dami ng trabahong ino-offer sa job fair, kundi yung kalidad. Ito po ba ay mga regular na trabaho, ito ay kumpleto benepisyo karapatan o ito lamang po yung kagaya ng sinasabi natin mga 555 na trabaho. At again, nananatili pong problema rin natin yung underemployment. Meaning, karamihan ng ating trabahong available ngayon at trabaho ng ating mga kababayan, hindi po sapat sa kanilang pangangailangan. So matindi pa pong problema yung kailangan nating address more than yung job fair na job facilitation, kundi lalo na job creation. Tama, job creation, Ellie. Yun. So yun ang importante, no? So abangan natin, baka naman merong mga may mga dagdag na regalo ngayon ng Pangulo. Pero yung libreng sakay sa MRT at LRT 1 and 2, yun ang regalo ata sa mga manggagawa. Sinabi po ng Pangulo ay ito po yung kanyang small recognition dun sa ating mga kababayan. Pangulo na po mismo nagsabi, kaya wini-welcome namin yon. Pero sinasabi namin, sa laki ng kontribusyon ng ating mga manggagawa sa ating ekonomiya, mas malaki pa sa libreng sakay yung dapat ibigay sa kanila. Ito nga yung sinasabi namin, yung dagdag sahod, na after 36 years na dapat mabigay naman sa ating mga manggagawa ng Kongreso. Okay. Ayun. Okay. Sige po. Sir Carlos, Sir Carlos, salamat po sa maraming inyong oras. salamat po at Happy Labor Day po sa ating mga kasamahan dyan. Hi, maraming salamat din po sa oportunidad. Happy Labor Day po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat. Yan po si Ginoong Carlos Miguel Unate ng TUCP.